Umarangkada nga po kahapon ang 3 araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta sa Maynila. Umulan man o umaraw, dumagsa pa rin po sa Quirino Grandstand ang mga relihista galing po sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Itinanggi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang mga paratang na ang kanilang rally ay pagtatangkang destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ayon po kay INC spokesperson Edwin Zabala, gusto raw nilang palakasin ang gobyerno sa pamamagitan po ng accountability at katapatan. Sinasabi lang daw po ng ilan na ito'y destabilisasyon para lumihis at iwasan na sagutin ang tunay na issue pagdating sa katiwalian. Ayon pa sa INC, ayaw nila ng illegal at hindi naaayon sa ating konstitusyon na pagpapalit po ng liderato sa ating pamahalaan. Kaya hindi raw nila susuportahan ang anumampong revolusyon, military junta o snap elections. Samantala, bukod po sa Luneta, tumungo sa EDSA People Power Monument ang mga retiradong general kahapon para po sa isang protesta. Sinabayan nila ang sariling rally ng Kilos Protesta ng INC sa Maynila. Ilan po sa mga dumalo si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. Panawagan niya, mahiya raw sana ang mga korap na opisyal at kusa na silang bumaba sa pwesto. Nanawagan ng United People's Initiative o UPI na nanguna po sa pagsasagawa ng kilos protesta na mag-usap at magbati na raw sina PBBM at VP Sara. Mas mainam daw na ibaba ng dalawang kanilang pride para matuldukan na ang problema ng bansa. Malabo yata iyon. Nagdaos din po ng rally ang ilang pro-Duterte group sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Hindi sila pinayagang sumali sa INC rally dahil may bitbit na Marcos resign placards. Pero sumali naman ang iba kalaunan sa rally sa EDSA. Ano yung pang nagbatiin dalawa, quits na lahat. Samantala po naman, 3 beses po naman na naglabas po ng kanyang tell-all video daw si dating Congressman Zaldico para idiin si Pangulong Marcos Jr. at si dating Speaker Martin Romualdez sa usapin po ng katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot daw sa 56 billion pesos ang nakuhang kickback ni Marcos Jr. at ng dating House Speaker. Galing daw po ito sa 100 billion pesos na budget insertions ng Pangulo sa 2025 budget. Itinanggi ito ni Romualdez at ng Palasyo, pero hinimok ni Ko ang Ombudsman at ang Senado na imbestigahan ang kanyang mga bintang. Gate pa ng dating mambabatas, mismong si Romualdez daw ang nagsabi na huwag siyang umuwi sa Pilipinas at magsasalita. Tinakot daw siya nito na ipapapatay at kakasuhan. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. They might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me. Yan po ang tinig ni dating Congressman Zaldico. Samantala, kwestiyon ni Navotas Congressman Toby Tiangco mga paratang ni Zaldico sa kanyang serye ng mga video laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinawag lang na sabi-sabi ng mambabata sa mga pahayag ni Ko dahil kontra daw ito sa mga pahayag ng mga testigo sa flood control scam katulad ni Orly Guteza. Imposible rin daw ang sinasabi ni Zaldico na nag-insert ng 100 billion pesos ang Pangulong Marcos sa BICAM. Dahil ang Pangulo mismo ang aktibo na paimbestigahan ng mga nasa likod ng katiwalian. Naniniwala naman ang palasyo na ginagamit lamang si Zaldico na mga nasa likod ng planong patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. Kaduda-duda raw kasi na itinaon ang paglabas ni Ko ng mga video kung kailan naman saktong idinadaos sa mga rally. Bumuelto po naman si Senador Kiko Pangilinan sa birada ni Senador Bato de la Rosa sa oposisyon kasunod nga po ng mga pahayag ni Zaldico. At ayon kay Bato, tila nagkukunwari lamang na righteous at galit sa korupsyon ang mga tinawag niyang pink lawans para magmukhang malinis. Pero sagot ni Pangilinan, hindi sila nananahimik lamang. Nagmamasid raw at tinitimbang ng oposisyon kung sino ang paniniwalaan nila at kung ano ang mas makabubuti sa bansa. Hinimok naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima si Ko na maglabas ng ebidensya at humarap na sa investigasyon para patunayan kung totoo nga ang kanyang mga bintang. Samantala, nadagdagan pa mga pangalang idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Kabilang sa mga bagong pinangalanan na sa kanyang supplemental affidavit ay sina dating Senator Grace Poe, Senator Mark Villar,
DepEd Secretary Sonny Angara, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Bernardo, pare-parehong tumanggap ng komisyon sa mga flood control projects ang apat. Dinagdagan din niya ang kanyang testimonya laban sa mga nauna ng idinawit na sina dating Senator Bong Revilla, Nancy Binay, Jinggoy Estrada at maging si Cheese Escudero. Pinuna naman ng senador kung bakit detalyado siya sa pagturo sa mga dawit na senador pero hindi sa mga mambabatas. Pero ayon kay Bernardo, pwede niyang matukoy kung ano ang mga proyekto na konektado sa mga mambabatas basta't mabigyan lamang daw siya ng sapat na panahon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!